lang ng unang hirit. Nagbabalik ang unang balita, mga igan. Hawak na ng mga pulis ang dalawa pang suspect sa pagpatay kay Ramjen Revilla. At kaunay niya, mausap natin si Police Senior Superintendent Billy Beltran, ang hepe po ng Parañaque PNP. Senior Superintendent Beltran, good morning po. Yes sir, Igan. Good morning po. Apo, kailan po sumuko itong sila Glyza Vista at Norwin de la Cruz? Napunta po siya, napailalim po sa aming kustudiya kanina pong alas 4 ng madaling araw. Ayun, so kanina lang talaga, hindi yung akalang iba na matagal yun ang hawak, Superintendent. So kanina lang talaga. Kanina pong madaling araw, sir. Pero yung feeler na susuko sila, matagal na. Yes sir, noong pa po matagal-tagal na po rin tinatrabaho po yun. Ano bang initial nilang sinabi sa inyo, Superintendent Beltran? Naku sir, pagkamat wala pa pong gaanong nasasabi po sapagkat tinantay pa natin yung kanilang mga abogado po. Okay. Pero kinumpirma ni Glyza, nakilala nila itong naunang nahuli nyo? Yes sir, at least one of them ay kinumpirma po niya. Bukod po doon sa mga impormasyon po na yun ay hindi na rin po namin kinuha na muna. Hanggat wala pa po yung kanilang attorney. Pero doon sa mga naunang pahayag po, si Glyza at si Norwin, lumilitaw sila yung umupa dito sa mga hired killer, di ho ba, Superintendent? Yes, sir. Siya nga po. May nabanggit ba sino ang kumontak naman kina Glyza at Norwin? Batay sa testimonya si RJ, tama mo ba? Hindi po, Brian po, si Brian. Yung Brian. Ayun hindi pa nahuhuli yun. Hindi pa po. Nagpadala na rin ho ba ito ng interest na ipailalim din ang sarili sa inyo po, Superintendent Beltran? Wala pa rin, sir. Wala pa rin po. Patungkol kay Brian, wala pa. Wala pa. Okay. Ano ho ang magiging tulong ni Glyza at Norwin? Ito yung magkarelasyon, di ho ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ano magiging tulong para mas lalo pang maging matatag ang kaso ng pulis laban po rito kay RJ Bautista? Ganito po ang mangyayari kasi yung ating fiscal po, si Fiscal Roma, ay magsasabit ng kanyang resolution itong mga susunod na araw. Kaya ang mangyayari po niyan kapag pinatawag po ni Fiscal, ni-require yung presence nila, at least madali po naming madala naman sa kanya. Kung sakali naman po na lumabas na nga yung resolution niya at na-issuehan naman po ng warrant itong dalawa po, madali rin namin may turnover sa ating husgado ang dalawang. Okay. Ano ho ba nangyari kanina madaling araw? Sila ho ba kusa nagpunta sa himpilan ng pulis o sila po naaresto? Hindi po. Sila po nagpunta muna sa isang kakilala nila na media personnel at yung media naman pong yun ay tumawag sa amin at para i-turn over. Nagpapa-voluntary custody nga po itong dalawa dahil po sa pangamba sa kanilang seguridad. So, ito hindi nakakulong, Superintendent? Hindi po nakakulong at hindi naman po sila under arrest, sir, pero minarapat po namin ilagay muna sa isang ligtas na lugar hanggang sa makahingi kami ng payo sa ating prosecutor po. Okay. Maraming salamat po at good morning. Thank you, sir. Police Senior Superintendent Billy Beltran, ang hepe po ng Parañaque PNP. Tatlong bombahay sa Novaliches, Quezon City nasunog. Pahirapan ng pag-apula ng apoy dahil hindi makadaan sa makitid na eskinita mga truck ng bumbero. Narito ang report ni Micaela Papa. Actually, bihira mag-job si Marquez. As you see, habang ang buong Pilipinas nakatutok sa labang Pacquiao Marquez 3 kahapon, ang mga taga-barangay Bangbag sa Novaliches, Quezon City, nilalabanan ang dambuhalang apoy na lumamon ng tinatayang 30 bahay pasado alas 2:30 ng hapon. Nanonood ng boxing kay Pacquiao. Tapos yung may nagsisigaw na sunog. Wala na, hindi na namin natapos. Naghakutan na kami ng gamit Ang apoy, mabilis kumalat dahil magkakadikit at gawa sa light materials ang mga kabahayan.
Alas 4 na ng hapon na Task Force Charlie na itong sunog sa Bagbag, Novaliches. Ang malaking problema nga para sa mga bumbero ay napakakitid ng mga eskinita papunta dun sa bahay na susunog, kaya naman hindi makapasok yung mga malalaking truck. Kaya yung mga taga rito kanya-kanya ng sampa sa bubong at buhos ng mga baldeng may lamang tubig upang matulungan lamang yung pag-apula sa apoy na ito. Kinalaunan, nagsagawa na ng engine relay system kung saan pinagdugtong-dugtong ang mga fire hoses upang makapasok sa makikipot na kalsada. 4:26 ng hapon nang magdeklara ng fire under control. Bukod sa ilan na nagtamo ng maliit na sugat, walang malubhang nasaktan sa sunog. Ang buong pamilya ni Aling Cleofe, bagaman nakaligtas, nag-aalala naman kung saan sila pupulutin, lalo na't isang dingding lang ang natira sa dating bahay. Mamayang gabi, wala kaming tutulugan. Patuloy ang investigasyon ng mga taga-BFP sa kabuang halaga ng pinsala at sanhi ng apoy na sinasabing nagmula sa second floor ng isang Dennis Yuzon. Hindi pa po natin malaman, hindi pa po matapos yung investigasyon po ng mga arson investigators po natin. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Micaela Papa, reporting. Samantala, construction workers sa Quezon City patay matapos umanong mabaril ng nakasagutang security guard. Narito ang report ni Maria Bulaklak Osente. Hindi inakala ng construction worker na si Eric Castro na ang kanyang huling duty kahapon sa pinagtatrabahuang construction site sa C5 Tandang Sora ang siya na ring huling araw nito sa trabaho. Nabaril at napatay umano si Eric ng mismo security guard ng construction site pasado alas 4 ng hapon kahapon. Kwento ng pinsan ng biktima na si Joel Facturanan, magda-time out na rin sana siya ng personal na makitang nagkasagutan ang kanyang pinsan at ang security guard na kinilalang si Jokrin Lumanog. Indication niya yung pangalan niya, yung sa ano. Nung gwardiya? Bakit daw? Anong paliwanag ng gwardiya? Bakit naman daw inikisa? Sinabihan niya ng ano, ba't ka nakikialam doon? Hindi naman yan yung trabaho eh. Nagalit siguro. Depensa ng gwardya, tila nabastos umano siya sa hindi pagsunod ng biktima sa maigpit na panuntunan ukol sa time in at time out ng mga trabahador sa construction site. Mahigit isang buwan pa lang daw kasi nagtatrabaho ang biktima sa lugar. Hindi ka muna sisi kasi kasalanan din nila eh, pinilit nila eh. Ilang beses na ko nila sinabihan sa kanila na huwag nila akong pilitin kasi iba kung hindi nila ako kilala ng tapat eh. Na-recover sa security guard ang didosi nitong armas at mga bala. Ayon sa mga otoridad, posibleng makasuhan si Lumanog ng homicide. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya ukol sa insidente. Para sa unang balita, Maria Bulaklak Center reporting. 7 minero na trap sa binahang coal mine sa China. At Iza Calzado, hindi napigilan ng emosyon sa huling gabi ng burol ng amang si Direk Nito Calzado. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.